Alam mo, hindi madumi ang pagkain ko. Alam, nakikita ng tao kung ano madumi, maugali nyo. Ayun ang marumi, linisin nyo yan. Diba? Nakikita ng tao paano namin prepare yung pagkain namin. Straight food po ang concept ko. Hindi po marumi, malinis. Kaya nagsasabing marumi, ang marumi ikaw. Yung ugali mo, kailangan mong linisin. Yung pagkatao mong marumi. Yun lang. Basic, diba? Basher yan eh. Ay ano, ang dami-daming tao, nakikita nila kung paano namin pinaprocess yung pagkain namin. Ayan, kung sa palagay mong marumi, huwag kang kumain. Ang daming sosyal, ang daming mga restaurant ng mga class. Bakit dito magsitsaga sa street foods kung masilan ka? So yun lang yun, di ba simple. Mag-real talk tayo, ayoko ng plastikan. Mag-real talk tayo, maganda yung real talk. Inggit lang yan eh. Anong ko sa mga basher, ano bang naiambag nyo sa lipunan bukod sa paghihila yung pababa ng tao? Mayroon ba? Wala. Oh, mayroon ba? Di ba wala? So bakit mo sila intindihin? Basher, may natulong ka pa sa buhay kung may ambag ka? Di ba wala? Ba't mo sila intindihin? Di ba? Yung mga negative comment din na may pala ka ba doon pag pinatulang mo, di ba wala? So yun lang yun eh. Yung mga basher na yan, ayun yung mga wala ng pag-asa sa mundo na hindi masaya sa mga buhay nila. So yun ang masasabi ko sa lahat ng basher. Oh, ito na lang. Kasi unang-una, never ako humingi ng tulong sa kanila kasi hindi ko sa kilala. At saka kahit katiting na tulong, wala akong napala sa kanila. So bakit ko sila intindihin? Nagkaroon ba silang ambag sa buhay ko? Di ba wala? Yes. Yun lang naman yan eh. Bakit mo intindihin yung mga basher? Anong inspiration mo sa paggawa mo nitong ito? Wala, sarili ko lang. I just want to improve myself. Gusto ko naman makaahon sa kahirapan. Kaya gumagawa ako ng tama. Lumalaban ako ng pata. So yun lang. Walang mga inspirasyon pa sa buhay. Gusto natin makaahon sa kahirapan kaya nagsisipag ako at nagsisikap. So ganun lang. At naman kayo eh, nagsisikap. Bakit pa kayo nagsisipag? Bakit kayo nagsisikap? Di ba dahil sa kahirapan ng buhay, gusto natin makaangat-angat ng konti. So ganun lang ang ginagawa ko. Wala na mga inspirasyon na yan. So ano pa? Malita ako sumagot, di ba? Pag beauty queen. Di ba beauty queen nga ako? Charing. Boyfriend. Ano pa? Any question? May boyfriend na kayo? Ay, boyfriend wala. Pero marami nanliligaw. May good kasi ang mother ko talaga pagdating sa lalaki. Kaya mamatay yata akong virgin. Diwata, magkaka-uniform ba kayo? Marami ng uniform. Actually, hindi lang sinusuot ng mga punyimas ito mga tauhan ko. Kasi marami na ako napagawa ng uniform. Ang problema lang kasi, ewan ko saan nila nilalagay. Hindi yata nilalabahan, baka tinatapon na. Pero napagawa na ako ang ilang piraso na mahal kaya ng damit. Anong masasabi mo sa mga kababayan natin na gustong-gusto nila magkaroon ng brand sa ibang lugar? Ayan, maghintay lang kayo. So, kaya plano naman talaga na Diwata Paris Overload ay ma-expand yung pisto ko, magkaroon ng mga branches sa iba-ibang lugar. So ngayon kasi syempre, di ba, busy pa ako dito sa isang pisto ko, pero talaga nagpaplano ako na magkaroon ng mga pisto sa iba-ibang lugar para humaba at lumawak ang pisto ng Diwata Paris. Waiting na daw sila eh. So yun lang. Siyempre hindi naman kaagad-agad, hindi naman ganun kabilis para makapag-pisto kagad tayo. Unang-una location, unang-una siyempre yung pisto tingnan natin kung accessible ba sa mga customer, comfortable ba ang lahat. So ganun, hindi ganun kadali pero iniisip ko na yan. Siguro soon, so